Isang mahabang panahon na ang nakalipas, ipinakita ng ama ni Yuro sa kanyang anak ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng lupa na dumadaan sa buong nayon at kaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa lagusang ito, at ang labasan nito ay patungo sa kaliwa at kanang estatwa ng mga demonyo. Noong panahong iyon ay ipinangako ng ama ni Yuro na ang kaliwa at kanang banal na nilalang ay palaging nagbabantay sa kanya, at ngayon ay makalipas ang ilang taon ay nakita na ni Yuro ang mga banal na nilalang na ito ng personal at matagal na siyang binabantayan ng mga demonyong ito, at ngayon ay handa na silang sundin ang kanyang mga utos. Si Wright ang mas malaki at mas prangka na demonyo na tinitingnan si Yuro bilang isang bata pa lamang, samantala si Left naman ay kalmado at malamig ang kilos at laging mahinahon at hindi madaling magpadala sa emosyon. Matagal na rin nilang pinagmamasdan si Dara at tinutukoy nila ito bilang tagapaglingkod ng demonyo. Ipinaliwanag ni Wright na sila ang nag-asikaso sa mga helicopter na sa tingin niya ay mga higanteng ibong metal, ngunit wala siyang ideya kung ano talaga ang mga makinang iyon at sinabi ni Dara na ang mga iyon ay mga makabagong imbensyon at malamang ay may paparating pang iba, kailangan tulungan nina Left at Right sina Dara at Yuro na makakababa ng bundok upang makaligtas. Subalit nilinaw ni Wright na si Dara ay hindi nila amo at wala itong karapatang magbigay ng utos at ang problema, si Yuro mismo ay walang ideya kung ano ang nangyayari at wala ring oras para ipaliwanag sa kanya ang lahat at sa sandaling iyon, dumating si Gabi at pinatunayan ang pinakakinatatakutan ni Dara. Kasama niya ang isang kakaibang halimaw na may maraming mata at kakaibang mga ngipin. Nagulat si Dara nang makitang tila walang pinsala ang nilalang kahit tinamaan ito ng granada at itinoon ni Gabi ang kanyang pansin kay Yuro at nakilala niya ito bilang kapatid ni Asa. Nang marinig iyon ay biglang napuno ng galit si Yuro at napagtanto niya na si Gabi marahil ang pumatay sa maraming taga-nayon, at mas lalo pa itong nakakadagdag sa galit niya dahil tila wala lang dito ang lahat at napansin ni Wright na naghahanda na si Yuro para makipaglaban. Kaya sinabi nito sa bata na magbigay lamang ng utos at lalaban ang mga demonyo para sa kanya. Ngunit para kay Yuro, personal na ito at wala siyang balak uutusan ang mga tagapagtanggol ng nayon at sa halip, mayroon lamang siyang ilang kahilingan para sa kanyang mga bagong demonyo at una, gusto niyang dalhin nila ang mga natitirang buhay na tao sa nayon sa isang ligtas na lugar at ang pangalawa, walang dapat gagalaw kay Gabi dahil siya mismo ang tatalo rito ng mag-isa. Bukod doon ay maaari nang gawin ng mga demonyo ang kahit na ano at napapatawa ng nakakatakot si Wright dahil sa sabik na pagsisilbihan ang bago nilang amo, samantala ang matandang bersyon ni Asa ay nakakulong pa rin sa hawak ng nilalang na gawa sa dugo na nilikha ng mas batang Asa, ngunit nakalaya siya at itinapon si Lola Yamaha laban sa pader. Bago siya umalis ay nilinaw ni Asa kay Yamaha na pagbabayaran nito ang kanyang ginawa at hinding-hindi siya mapapatawad. Pagbalik kay Yuro ay sumugod si Wright papunta kay Gabi subalit tumalon ito lampas sa kanya upang magsimulang iligtas ang mga taga-nayon. Samantala ay nanatili si Left at piniling gawin ang gusto niya at sinipa niya ang demonyo ni Gabi papunta sa bangin. Ang dating mayabang na babae ay naiwan na ngayong walang kalaban-laban nang mawala ang kanyang pangit na halimaw at pagkatapos nito, nagpaputok si Yuro at tinamaan ang binti ni Gabi. Napahiyaw ang babae sa sakit habang inaasahan niyang susunod na palaso ay tatama sa kanyang ulo, ngunit dumating agad ang halimaw na may mga ngipin at kinuha si Gabi at lumipad palayo at hinabol sila nina Yuro at Left, habang si Dara ay naiwan na naiirita dahil kailangan na nilang umalis sa nayon. Habang hinahabol ni Yuro si Gabi, si Wright naman ay naglibot sa nayon upang maghanap ng mga nakaligtas at sa ngayon, mas marami ang patay kaysa sa buhay kaso nakakita si Wright ng isang batang babae na nakasaksi sa pagputol ng ulo ng kanyang ina. Dahan-dahan na binuksan ng bata ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang nakita dahil nananatiling hindi nakikita si Wright at nang ipakita ng kakaibang demonyo ang kanyang sarili, agad na nawala ng malay ang bata at ilang bata na ang nailigtas ni Wright, ngunit lahat sila ay nawawala ng malay matapos makita ang kanyang tunay na anyo. Masyadong nakakatakot ang kanyang mukha para sa mga batang mahihina at mukhang walang awa ang kalaban sa mga matatanda, subalit karamihan sa mga bata ay iniwan na nabubuhay at habang iniisip ito ni Wright, napansin niya si Asa na papalapit mula sa malayo. Sandaling nagkatinginan ang dalawa ng nagtataka, ngunit biglang sumugod si Asa at ginamit ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan upang umatake kay Wright at agad na nakapag-react si Wright at ginamit ang kanyang hininga upang iwasan ang puwersa na nagdulot ng pinsala sa paligid. Hindi niya maintindihan ang ginawa ni Asa at hindi niya nagustuhan ang ganitong pagtanggap sa kanya,
Gusto sana niyang makipaglaban kaso may malinaw na utos si Yuro kaya't napilitan siyang manood na lamang habang tumatakbo palayo si Asa nang walang sinasabi. Habang papalayo si Asa ay nagreklamo si Wright tungkol sa mga kabataan, pero may napansin siyang kakaiba sa babae at sa kabilang bahagi ng nayon ay unti-unting tinatalo ni Left ang demonyo ni Gabi. Napasok na niya ito sa sulok at napilitang ibuka ng halimaw ang napakalaki nitong bibig. Nahihirapan si Gabi na kontrolin ang kanyang demonyo habang pilit niyang pinipigilan si Left na magdulot ng mas malaking pinsala, subalit nagawa ni Left na ibuka ang bibig ng nilalang gamit ang matinding lakas at kasabay nito ay muling nagpaputok si Yuro at tinamaan si Gabi sa braso. Lalong lumala ang sitwasyon para kay Gabi habang sumisigaw siya sa matinding sakit at sa sandaling iyon, dumating din si Asa at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang pader sa pagitan nila, na siyang tumatabon kay Left at sa demonyo ni Gabi. Pagkatapos nito ay tumakbo si Asa papunta kay Gabi upang tiyaking ayos siya kaso hinarang siya ni Yuro. Hindi makapaniwala si Yuro na ang kakaibang mas matangkad na Asa na ito ay ang kanyang kapatid at ipinaliwanag ni Asa na marami na siyang pinagdaanan, pero siya pa rin ang kapatid ni Yuro. Biglang naputol ang kanilang usapan nang dumating si Wright na lumipad mula sa kung saan, sinabihan niya sina Yuro at Asa na tumigil sa pag-aaway dahil naaamoy niya ang dugo ni Asa, at pareho ang amoy nito kay Yuro at ito ang huling bagay na gustong marinig ni Yuro. Tumanggi siyang paniwalaan na ang malungkot at tahimik na batang babae na kilala niya ay ang kanyang kapatid, bukod pa rito ay nasa nayon lang si Asa sa buong panahong iyon kaya't sino ang isa pang babae at ibinunyag ni Asa na ang bersyon niya na kilala ni Yuro ay isang impostor lamang. 10 taon na ang nakalipas at umalis sa nayon ang kanilang mga magulang kasama si Asa dahil sa natatakot na baka sumunod din si Yuro. Gumawa si Lola Yamaha at ang iba pa ng isang impostor upang manatili siya sa nayon at alam nila na ang pagmamahal ni Yuro kay Asa ang magpapanatili sa kanya roon dahil gusto niya itong protektahan. Gumuho ang buong mundo ni Yuro at hindi niya alam kung paano magre-react o kung ano ang sasabihin. Ngunit agad na sumingit si Dara at sinabihan siyang kumalma at gusto rin ni Dara na umatras muna ng kaunti si Asa. Nag-react si Yuro sa tila walang pakialam na asal ni Dara, kaso naniniwala ang tuso na mga ngalakal na hindi nila alam kung ano ang kayang gawin ng totoong Asa, kaya mas mabuting umalis na lamang upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa nayon. Napilitan si Yuro na ibaba ang kanyang pana at iginiit kay Asa na pakakawalan niya si Gabi kung aalis sila sa nayon. Pumayag si Asa sa kondisyon at tahimik na pinanood ang kanyang kapatid habang umaalis kasama si Dara at ang mga demonyo nito at hindi masaya si Gabi sa kasunduan, ngunit dahil sa kanyang mga sugat ay wala siyang ibang magawa. Samantala ay napaiyak si Asa matapos malaman na ligtas at buhay si Yuro at habang patuloy siyang umiiyak, unti-unting bumalik ang barrier ng nayon sa tulong ni Lola Yamaha at nabuhay muli ang impostor na si Asa. Subalit tila wala na itong emosyon at unti-unting bumabalik sa normal ang nayon. May 2 hikers na malapit sa bundok at napansin nila ang tunog ng mga helicopter mula sa malayo. Iniisip nila na baka may kailangang iligtas at habang patuloy ang kanilang usapan ay dumaan sina Dara at Yuro na nagmamadaling maglakad, kasunod ang mga demonyong sina Left at Right na lumulutang sa hangin. Dahil sa malakas na hangin mula sa mga demonyo ay natakot ang mga hikers at tumakbo palayo. Nagmamadali sina Dara at Yuro habang bumababa ng bundok at napansin ni Dara na hindi na nakikita ang nayon, ibig sabihin ay bumalik na ang barrier subalit hindi ibig sabihin nito ay maaari nang bumalik si Yuro. Ang sinumang naghahanap sa kanya ay kayang sirain muli ang barrier, kaya mas mabuting makikihalo na lamang si Yuro sa modernong mundo mula ngayon. Medyo nagpapabiya si Dara. Ngunit nagawa niyang madala si Yuro sa paanan ng bundok kung saan naghihintay ang kaibigan niyang si Hana na may dalang sasakyan. Naiinis si Hana dahil hindi niya inaasahang sasakay din ang 2 demonyo at nagulat si Yuro nang makita na nakikita ni Hana ang mga demonyo. Nangako si Dara na ipapaliwanag niya ang lahat at sinubukan niyang ipakilala ang mga demonyo, kaso abala sina Left at Right sa pag-inspeksyon ng kakaibang metal na bagay na tinatawag na sasakyan. Nagpakilala si Hana kay Yuro at binanggit na kasama siya ni Dara bilang tagapaglingkod ng demonyo. Panahon na para bumalik sila sa sibilisasyon ngunit tumanggi si Yuro na sumakay sa kakaibang bagay na iyon at sinubukan ni Dara ipaliwanag kung ano ang sasakyan, kaso palpak ang kanyang paliwanag. Kaya si Hana na ang kumilos at sinabi sa kanila na may mga kabayo sa loob ng sasakyan na dahilan kung bakit ito mabilis tumakbo. Naniwala sila sa paliwanag na ito at wala na silang problema sa pagsakay.
Samantala ay naghihintay naman sina Gabi at Asa nang magsundo sa kanila malapit sa nayon at makalipas ang ilang sandali, dumating ang kanilang kasamahan na si Jin upang sunduin sila at nalungkot si Jin nang marinig kung gaano kalala ang nangyari, at pinagalitan si Gabi dahil hindi niya pinapansin ang kanyang mga sugat. Mukhang nabigo ang kanilang misyon dahil hindi nila nakuha si Yuro, kaso kahit papaano ay nakumpirma ni Asa na buhay ang kanyang kapatid at sa loob ng sasakyan ay patuloy ang biyahe ni Dara, Yuro at ng mga demonyo at ipinapaliwanag ni Dara ang buong nangyari kay Hana. Hindi makapaniwala si Hana na ganoon kalaking puwersa ang ginamit para lamang maibalik si Yuro. Nag-aalala rin si Dara na kailangan niyang baguhin ang kanyang itsura at umalis sa lungsod matapos ang pangyayaring ito at habang nag-uusap sila, naramdaman ni na left at right ang paglapit ng isa pang demonyo. Agad nilang binalaan si Dara at ang iba tungkol sa paparating na presensya na halos hindi naman mapanganib. Hindi tulad ng pangit at nakakatakot na mga demonyo at ang demonyong ito ay mas mala espiritu at napakaganda, isa itong magandang babae na may puting buhok at nakasakay sa isang puting kabayo. Mukha siyang marangal habang binabati sina left at right matapos silang hindi makita sa loob ng daan-daang taon, nagtaka ang puting demonyo nang malaman na may bago ng amo sina left at right at titira na sila sa malaking lungsod at matapos magpaalam sa kanyang mga kaibigan, lumipad siya paakyat sa langit na umaasang mas makilala pa ang kambal na sina Yuro at Asa. Samantala ay agad na kinabahan sina Dara at Hana dahil ngayon lang sila nakakita ng isang Oshiyas-sama, hindi tulad ng karaniwang demonyo at ang nilalang na ito ay mas banal at sagrado at halos katulad ng isang Diyos, hindi maintindihan ni Yuro kung bakit parang mga bata ang asal ng mga matatanda sa sasakyan. Ipinaliwanag sa kanya na maraming uri ng demonyo at may mga tulad ni Oshiyas-sama na namumuhay kasama ng mga tao, habang ang iba naman ay may mga amo at nagdadala ng swerte, mayroon ding mga demonyo na pinapatay pa ang sarili nilang amo. Sa bundok naman at inilagay si Gabi sa isang stretcher upang ligtas siyang may baba, nakaramdam ng pagsisisi si Asa dahil siya ang dahilan kung bakit nakatakas si Yuro, ngunit wala na ring saysay ang magpakulong sa nakaraan. Hanggat buhay at ligtas si Yuro at may pag-asa pa na muli silang magkikita bilang magkapatid, bukod pa rito kung hindi dahil kay Asa ay matagal nang napatay si Gabi, sa totoo lang ay tingin niya kay Yuro ay napakabangis at nakakatakot. Samantala habang unti-unting papalapit ang sasakyan sa lungsod, nakita ni Yuro ang mga ilaw ng syudad sa unang pagkakataon sa kanyang buhay at ngayon, magsisimula siya ng panibagong buhay na malayo sa nayon na kanyang kinagisnan.